Ang stealth fighter ay tugatog ng makabagong teknolohiya sa militar, dekadang pananaliksik, libu-libong bihasang manggagawa, at kaalaman ng world-class na mga inhinyero. Ngunit ang oras, pagsisikap at gastos ay higit pa sa nababayaran sa larangan ng digmaan dahil napatunayan ng mga stealth-capable na fighter na lubhang mapaminsala kapag ipinadala sa mga aktibong war zone. Dahil sa radar avoidance technology, kayang patumbahin ng stealth fighter ang mga importanteng target nang hindi halos napapansin ng depensa ng kalaban. Ginagawa silang tunay na nakakatakot na sandata na halos mag-isa nang nakakapagpasya ng resulta ng isang labanan. Ang F-117 Nitark ay naging mahalaga sa unang Gulf War at nalampasan ang matitinding depensa sa himpapawid ng Baghdad upang maghulog ng pinagsamang 2,000 tonelada ng precision-guided munitions na may 80% na tagumpay. Pero kung may alinlangan pa man, mahirap ang pagdidisenyo ng epektibong stealth aircraft. Maraming bansa ang nagtangkang bumuo ng stealth jet fighters, ngunit iilan lang ang militar na nagtagumpay gumawa ng full-scale at handang lumaban na bersyon. Hindi nakataka-taka, ang mga bansang nagtagumpay ay yaong may pinakamalalaking pondo at pinaka-advanced na militar tulad ng US, Russia at China. Kaya noong Pebrero 2, 2013 nang may isang bagong bansa na nag-anunsyo na papasok ito sa larangan at mag-iisa nitong gagawa ng isang stealth fighter. Mula sa simula, siguradong napukaw ang atensyon ng buong mundo. Ipinahayag ng Iran na sila ay nasa proseso ng pag-develop ng makabagong F-313 o KH-313 at ang pagpapakilala ng eroplanong ito ay nagdulot ng matinding pagkabaliw sa international na media. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansing kakaiba ang F-313 dahil mas maliit ito kaysa ibang kaparehong disenyo ng eroplano. May habang 15.5 metro, 51 talampakan at pakpak na 8 metro, 26 na talampakan lang. Kasama ang pababang dulo ng mga pakpak, ang F-313 ay halos kalahati lang ng lapad ng kilalang single-seat na F-22 Raptor. Ang F-22 ay may haba na 18.72 metro o 62 talampakan at may pakpak na 13.5 metro o 44.5 talampakan, kaya't mukhang napakaliit ng F-313 kumpara rito. Ngayon, pagdating sa mga detalye, ang F-313 ay sinasabing gawa sa mga advanced na materyales. May napakababang radar signature at kayang magdala ng kahangahangang hanay ng mga sandata. Ayon sa impormasyong ibinigay, ang F-313 ay maaaring lagyan ng 6 na PL-12 air-to-air missiles para sa dogfighting o kaya naman ay maaaring lagyan ng 900 at 10 kilo o 2,000 libra na bomba kapag target ang mga kalaban sa lupa. Kahanga-hanga ang kakayahan nitong magdala ng sandata, lalo na't maliit ang eroplano at mukhang kulang ang espasyo sa ilalim ng pakpak para dito. Mas kahanga-hanga pa dito, noong 2023, inanunsyo na ang proyekto ay umabot na sa maturity. Ngunit bago ito tuluyang gawin sa mass production, ang F-313 ay gagawing mula sa single-seat fighter patungo sa isang ganap na unmanned drone. Ang IRIAF o Islamic Republic of Iran Air Force ay dati nang kinikilala bilang medyo may kakayahan, ngunit tiyak na hindi inaasahang makakagawa ng sarili nitong makabagong stealth fighter mula sa simula. Kaya naman ang pagpapakilala nito ay sinalubong ng matinding pagdududa mula sa mga internasyonal na mamamahayag, lalo na nang magkaroon ng pagkakataon ang mga dumalo na masuri ang eroplano ng malapitan. Sa totoo lang, ang pagpapakilala ng F-313 ay talaga namang nagdulot ng kaguluhan sa media, ngunit hindi siguro iyon ang klase ng kaguluhan na inaasahan ng pamahalaan ng Iran. Ang eroplano, dahil sa maliit na laki, kaduda-dudang aerodynamics at hindi pulidong disenyo, ay matagal ng tampulan ng pangungutya ng mga internasyonal na mamamahayag. Ang pagpapakilala ng eroplano ay naging paksa ng haka-haka dahil marami ang nagtataka kung bakit inasahan ng Iran na hindi pagtawanan ito. Linawin muna natin bago magpatuloy. Hindi tiyak kung umiiral talaga ang F-313 bilang gumaganang eroplano, pero ito ang alam natin. Ang mga ebidensya ay tila malinaw na pumapabor sa isang panig. Bago naging Islamic Republic of Iran, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng US ang Imperial State of Iran. Bilang benepisyo ng ugnayang iyon, malaki ang naging impluwensya ng US sa militar ng Iran na umorder at tumanggap ng napakaraming makabagong eroplano na itinuturing na pinakabago noong panahong iyon.
Kabilang sa mga kagamitang panghimpapawid na inorder at natanggap ng Iran mula US ang Grumman F-14 Tomcat, McDonnell Douglas F-4 Phantom II, Northrop F-5 Tiger II, Lockheed P-3 Orion at iba pa. Ngayon, sa kabila ng lahat ng iyan, medyo pinagdedebatehan pa rin ang kalagayan ng lahat ng mga kagamitang ito sa kasalukuyan, kabilang na kung alin ang na-scrap na at alin ang nananatiling gumagana pa. Noong naganap ang Islamic Revolution, pinutol ng US ang ugnayang militar at nagpatupad ng embargo. Ibig sabihin, kahit may gamit pa ang militar ng Iran, matagal na silang walang natatanggap na pyesa para sa maintenance. Iba't ibang ulat ang nagsasabi na nagawa ng IRIAF na mapanatiling gumagana ang ilan sa kanilang mga eroplano. Na-upgrade nila ang ilang fighter para umabot sa pamantayan ng ibang bansa. Pero ano ang kaugnayan nito sa F-313? Maaaring itanong mo rin kung paano. Kaya bang bumuo ng advanced stealth fighter mula simula ng militar na umaasa pa rin sa mga eroplano mula dekada 70? Ang mas mahalaga, maaari kang magkonklusyon base sa sinabi ng aviation expert nang ipakilala ang F-313. Tatalakayin natin ang mga komento mamaya. Mag-focus muna tayo sa sinabi ng Flight Global, isang online media company na nagbabalita tungkol sa international na aviation. Nang makita ang F-313, nagbigay ng opinyon ang isang eksperto. Ayon sa kanila, dahil maliit ang F-313, posibleng ginamit ng Iranian design team ang single engine mula sa Northrop F-5 Tigers na pagmamay-ari na nila. Sinabi rin ng eksperto na may mga kahina-hinalang palatandaan ng mga hiniram na elemento mula sa Boeing Bird of Prey prototype at sa 1970 Lockheed Have Blue. Ang mga obserbasyong ito ay tila nagpapahiwatig na sa kabila ng maaaring sinusubukang ipahayag ng lokal na pamahalaan, ang militar ng Iran ay nananatiling nakasandal sa panghihiram at paggaya ng teknolohiyang 50 taon na ang tanda. Sa kabila ng mga komento ng international na media, iginiit ni Hassan Parvena, ang tagapamahala ng proyekto mula sa IAIO, ang organisasyon ng industriya ng abyasyon ng Iran, na nakalipad na ang isang prototype ng F-313. Nagpakita siya ng kontrobersyal at mababang kalidad na video bilang patunay, pero agad tinukoy ng pahayagang Haaretz na radio-controlled na eroplano lang ang nasa malabong video. Inamin ni Hassan na ang video ay nagpapakita lang ng dalawang maliit na remote-controlled na eroplano na may propeller at microjet engines. Iginiit niyang ginawa lang ang video bilang patunay ng konsepto para sa aerodynamics ng F-313. Namamagitan si Ministro ng Depensa ng Iran, Brigadier General Hossein Degan, noong Pebrero 10, 2013, pinabulaanan niya ang mapanirang pahayag ng banyagang media, iginiit niyang nagsisinungaling ang mga mamamahayag at nasubukan na at gumagana ang makina ng F-313. Gayunpaman, inamin niya na ang eroplano ay hindi pa talaga nakalilipad at nagbigay lamang ng malabong petsa na malapit na raw gagawin ang taxi at flight tests. Noong Marso 15, 2017 lang nang sa wakas ay inanunsyo ni Brigadier General Hossein na handa na ang F-313 para sa flight tests. Noong Abril 15, iniulat na matagumpay na naisagawa ng prototype ang taxi tests, na ipinakita sa video kung saan umaandar ang eroplano sa runway. Ipinakita rin sa video ang ilang mahahalagang pagbabago sa disenyo, marahil bilang tugon sa internasyonal na puna. Ang cockpit ay pinalaki dahil dati hindi ito kasya sa isang piloto. Pinalitan ang single jet design ng dual version at dinagdagan ng FLIR turret, isang forward-looking infrared array sa harap ng eroplano. Mukhang maayos ang lahat at isang test flight na lang ang kailangan para mapatunayan na sulit ang sakripisyo ng militar ng Iran. Kung nag-aabang ka ng balita kung paano naging resulta ng test flight, mabuti pang huminga ka na muna bago ka mawala ng malay. Ang susunod na pagkakataon na may lumabas na konkretong impormasyon ay noong Pebrero 18, 2023. Sa anunsyo, sinabi lang na handa na ang eroplano sa teknolohiya, pero gagawin muna itong unmanned drone bago ang produksyon. Wala ring pampublikong demonstrasyon ng kakayahan nito sa 6 na taon. Ano nga bang nangyayari dito? Kaya bang lumipad ang F-313? Mayroon ba itong stealth capabilities? O baka mas magandang tanong, totoong-totoo nga ba talaga itong umiiral? Nang ipinakita ang eroplano noong 2013, tinawag ito ni Pangulong Mahmoud Ahmadinejad na isa sa pinaka-advanced na fighter sa mundo. Sabi niya, ipinagmamalaki ng disenyo ang halos lahat ng positibong katangian ng international na disenyo
at kaunti lang ang kakulangan nito. Binigyang diin din niya na ang F313 o Kaha 313 na ang ibig sabihin ay mananakop ay isang mensahe ng kapayapaan, pagkakaibigan at pagkakapatiran at hindi ito nilikha bilang banta sa kahit sino. Ayon sa banyagang media, kulang ang eroplano sa turnilyo at rivet na kailangan para hindi maghiwa-hiwalay kapag napunta sa matinding presyon. Ayon kay John Reed ng Foreign Policy, parang nilagyan lang ng mga Iranian ng basic flight controls at ejection seat ang shell na ginawa nilang parang stealth. Si Andrew Davis ng Australian Strategic Policy Institute ay nagsabing parang mag-iingay at mag-vibrate lang yan pag nilagyan ng 20 sentimos. Naiintindihan ko kung paano nakakalusot ang North Korea dahil sa isolation nila, pero mas mulat at konektado ang populasyon ng Iran, lalo na sa mga lungsod. Maaaring mas tinatanggap ito sa mga probinsya kung saan hindi gaano alam ng mga tao. Isang mamamahayag mula sa BBC News Persian Service, si Cyrus Amini, ay tahasang nagsabi na ang eroplano ay mukhang murang kopya ng American F-22. Nagbibiro lang ba ang international na media o may totoong problema sa eroplano? Sabi ng Flight Global, parang plastic ang canopy nito. Masyadong maliit ang mga air intake para sa layunin ng eroplano. Sa kabuuan, ang F-313 ay puro plastic na bahagi lang na nakakabit sa flight platform. Sabi ng reporter, totoo ang cockpit at ejection seat pero dahil sa sobrang liit ng disenyo, hindi nito na ipapakita ang tamang physics ng aviation para maging posible ang fighter na ito. Ayon sa eksperto, ang airspeed indicator ng F-313 ay nagpapakita ng stall speed na 130 km kada oras sa landing configuration at may never exceed speed na 480 km kada oras. Mas akma ang mga numerong ito sa maliit na propeller na eroplano at malayo sa kakayahan ng pinakamahusay na fighter jet sa mundo. Diretsang sinabi ng aviation journalist na si David Senciotti na hindi kapanipaniwala ang aerodynamics ng eroplano at hiniram lang ang cockpit mula sa maliit na pribadong eroplano. Isang Cessna 152 malamang na siyang magpapaliwanag kung bakit ang ipinapakitang airspeeds ay hindi tumutugma sa isang jet fighter kundi sa isang Cessna. 152. Ayon sa Times of Israel, diretsong sinabi ng aerostatics expert na si Tar Inbar na hindi ito eroplano dahil hindi ganoon ang itsura ng totoong eroplano. Hindi kaya ng Iran na gumawa ng eroplano. Simple lang. Mas maganda ang F-313 na naitala noong 2017 habang umaandar sa runway kaysa sa una na nagpapakitang mas malapit na ang disenyo sa talagang kayang lumipad. Malamang, ang ipinakitang bersyon sa unveiling ay mock-up lang, simpleng prototype para ipakitang nasa planning stage pa ang proyekto. Pero maaaring may mga palatandaan pa rin na ang pinahusay na bersyon ay hungkag pa rin. Sabi ng military analyst na si Galen Wright, mali ang pressure na nakalagay sa gilid ng fuselage. 50 pounds per square inch ang presyo ng gulong para sa mga kahalintulad na disenyo tulad ng F4 at F15 na may 200 at 65 at 305 PC ayon sa pagkakabanggit. Kaya alinman sa mali ang impormasyong nakalimbag sa F313 na nakakabahala para sa isang multimilyong dolyar na kagamitan. O kung talagang gumagamit ng 50 PSI na gulong ang F300 at 13, malamang na halos hungkag ito sa loob. Kaya ang pangunahing tanong, masasabi ba natin ng tiyak na ang F313 ay hindi gumagana, hindi makakalipad, at talagang isa lamang itong propaganda stunt? Sa tingin ko, oo, pero mas interesante ang tanong na bakit? Bakit ginawa ito ng gobyerno ng Iran? At paano nila naisip na may maniniwala rito? Dahil walang totoong impormasyon mula sa Iran, puro hula lang tayo sa nangyayari. Pero si Andrew Davis na siguro ang may pinakamakatotohanang sagot. Maaaring maganda ang dating nito sa mga probinsya na hindi gaano maalam ng mga tao. Ang F-313 na marahil ay naisip lang ng isang propaganda department na hiwalay sa militar ng Iran at sa totoong may kakayahang IRIAF ay malamang hindi talaga nila yon para mapahanga ang mga international na manonood. Maaaring ito ay ginawa lang bilang isang hindi maganda ang pagkakaisip na propaganda stunt para sa mga lokal na mamamayan na hindi ganoon kaalam, na layuning ipakita kung gaano ka-advance sa teknolohiya ang lokal na militar. Ang Islamic Republic of Iran Broadcasting, IREB, ang tanging opisyal na news outlet ng bansa na nagbabalita lang ng mga aprobadong balita ng gobyerno. Karamihan sa mga aprobadong balita ay propaganda na pumupuri
sa lokal na gobyerno at inaakusahan ang mga banyagang bansa ng maling impormasyon. Mahalagang punto, kilala ang gobyerno ng Iran sa malawakang pagmamanipula ng media. Noong Agosto 2018 sinuspinde ng Twitter ang 770 Iranian accounts dahil paulit-ulit silang lumabag sa online na patakaran at ibinahagi ang detalye sa Election Integrity Hub. Nadiskubre na ang mga sinuspinding account ay tumatarget sa Arabic Twitter users gamit ang social engagement para magbahagi ng links sa pro-Iran Arabic websites. Ginagaya ng ilang account ang mga news outlet para magmukhang credible sa rehiyon. Malinaw na hindi bago sa Iran ang paggamit ng targeted propaganda. Ipinapahiwatig nito na ang F-313 ay malamang katulad ding pagsisikap para mapahanga ang ilang lokal. Kung iniisip mong walang saysay ito dahil nabasa na ng mga lokal ang internasyonal na pangungutya online, baka hindi rin. Simula 2011 aktibo nang nag-curate ng online na balita ang Iran matapos itatag ang Iranian Cyber Police o ang pulisya para sa paggawa at palitan ng impormasyon. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na habang sa internasyonal na antas ay tiningnan ang F-313 bilang isang nakakahiya at katawatawang biro, malamang na nakita ito sa lokal na antas bilang isang tagumpay sa teknolohiya, lalo na ng ilang mga grupo. Lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang. At sino ang nakakaalam, baka lahat tayo ay mapahiya kapag ang F-313 ay ipinakita bilang isang gumaganang drone pagkalipas ng ilang taon. Hindi ko ipupusta ang kahit anong pera dyan, gayunpaman. Samantala, maaari kang makabili ng tunay na modelo ng F-313 sa iba't ibang hobby shop.